Ang gagawin lang natin dito ay magde-debone lang tayo habang naka-power grip knife. Yan. Susunod naman natin dito, pag naka-power grip knife tayo, dagger grip knife, yan. Sa mga nagre-request nitong paghawak ng knife, ito, mapapanood mo na to. Habang ginagawa ko to, ginagawa ko na rin yung tamang paghawak ng knife, no? Diba, power grip knife lang tayo. Mamaya sa deboning, panoorin mo. Gagawin naman natin yung dagger grip knife. Ito, dagger grip knife na pala to. Yung ginagawa ko na yan. Pero kadalasan sa deboning talaga ginagamit yan. Kadalasan sa deboning. Ito may advantage to, no? Kasi nasa right hand yung ham leg. Kasi minsan pag nasa kaliwa yung ham leg natin, tinatanong nila kung may advantage daw ba yun. Siyempre pag right-handed ka, may advantage to. Pag nasa kanan yung ham leg. Kasi hindi babalik ko yung kamay mo. O, tapos ito, nakatapat sa ito kapag nasa kanan yung ham leg. Pag walang buntot. Kasi pag may buntot, nakaharap yan dun. Itong ginagawa ko, dagger grip knife to, kaibigan ha. Dagger grip knife. So pag nagde-debone tayo, kadalasan yung ginagamit natin. So kapag nagpapalit lang tayo ng hawak ng knife, kunwari ito, power grip knife. Yan, nagtatanggal tayo sa first layer. Tapos dito rin, pwede na tayo mag-dagger grip knife, okay? Choice niyo yan, pagka kung saan kayo komportable, no? Pero pag magtatanggal talaga tayo ng laman sa buto, dapat naka-dagger tayo. Mas madali, kasi dulo lang yung ganyan, no? Dapat pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang. Tapos pag ganito tatanggalin natin, power grip knife. Hindi pala ako naka-mesh glove, no? Kaya pala naiilang ako maghiwa. Nakakatakot pagka walang mesh glove talaga. Pag sanay ka na may mesh glove, tapos magkakalas ka ng walang mesh glove, nakakatakot na. So ito, tatanggalin lang natin yung tabari ito. Sa mga nahihirapan sa shoulder blade, paulit-ulitin ko sa inyo to. Kaya hanggang yung shoulder blade na yung magsawa sa inyo. Ito yung litted. Ito yung dalawang layer. So iwain lang natin yan. Pag-iwalay lang natin. Sa gitna lang yan. So ayan na yung duktungan, no? Pag-iwalay lang natin yan. So yan duktungan na yan. Ito kasi dalawang parte kasi yan, mga kaibigan. Isang kalitiran, isang plank stake. Lalo na pag sa baka, ayan ang tawag dyan. Kalitiran tsaka plank stake. So itong makapal na to, plank stake yan. So naiangat ko na yung soft tissue, no? Tanggalin na lang natin yung layer. So ito yung layer. Yan. Tapos ganun din dito sa kabila yung layer. Yan. Susundan nyo lang yung layer na yun, no? Sundan nyo lang yan. Yan. Para pag inangat nyo yung soft tissue tsaka yung mga laman, sama-sama lahat yan. Yeah. Tapos tulak na lang. Kita na natin yung dulo. So ito yung litid na tinuturo ko palagi. Ito, kalitiran ang tawag dito, ha. Ayan, kalitiran niya pag sa ilalim. Pag nakuha na natin yung laman sa ilalim, so tanggalin natin yan. Dikit lang natin yung knife natin. Tapos ikot lang. Ganyan lang, wala na kayong hihiwain pang iba. Okay? So, tas kayas tayo sa ilalim ng shoulder blade. Kayas lang, and then kayas dito sa kabila, ganun lang. And then hatak. Ganun lang kasimple magtanggal ng shoulder blade. Okay? So, ito yung kalitiran natin na tinatawag, lalo na sa baka. Ito kalitiran, ito plank stake. Okay? So, ganun lang. Tapos ito naman, yung lagi kong tinuturo sa may pata front, kabisado nyo na yan. So, dito naman natin gawin sa isa. Tatanggalin lang natin yung mga laman sa ibabaw. Paikutan natin ang hiwa. Hanggang ilalim. Tapos, ganun din dito sa kabila. Iwasan lang natin yung buto, syempre. Yeah? Pag nagawa natin yon, pwede na natin angat to. Iwain na natin sa ilalim ng siko. Nasa yung steel natin.
Nasa yung steel. So ito, sa ilalim ng siko, dito kayo mag-uumpisa sa may ibabaw. Kasi nandito yung makapal na buto niyan. Hahanapin nyo lang yan. Tapos yung mga nasa gilid na laman, pababa. Okay? So pag napalabas nyo na yan, yung buto na yan, madali nyo na matatanggal tong pata front. Ayan o. Kailan lang kasimple. At kung di pa kayo nakapollow sa akin, follow nyo na rin ako. And thank you!